O kini ba itong speaker akong ipaila niyo sa mga wa pa makaila, pero murag nakaila na gyud mo ani kay ilado man ni kayo sa social media. Naman siya YouTube channel, man sa Facebook. So kini siya kanhi usa siya ka ministro o pastor na sa ubang relihiyon, pero sa ilang pundok ministro. Usa siya ka ministro sa Saksin Jehovah. Since birth yun, bilig yun kay ingon nga sukad sa iyang pagkatao, saksi na siyang daan, pero gisilaban sa Espiritu Santo, nalamdagan sa kamatuoran o karon nahimo ng manggiitan nga depensor sa itong pagtuong Katoliko. O gani, o nakatanaw mo sa latest nga dialogue sa niagi, iyang gikaatbang ang usa ka batan-on nga si Jared na MGCI nga kaluoy sa Ginoo pinaagi sa maong dialogue 3 days after ng desisyon ng maong batan-on nga mobalik siya sa Katoliko. Imagine ha? So mao nga dili ato langanon ang atong igsuon nga magdaghang excited nga mao sa atong speaker, dili to langanon Brad Paul Alima sa iyang topic na sakramento sa kumpisal ug ang santos nga misa. So gato na to sa masipang pakpak. So salamat Brad Sherwin o maayong gabi kanatong tanan. Atong hatagan o usa ka pakpak ang atong makaugalingon. Ako Osbono, atong hatagan og usa ka pakpak ang atong makaugalingon. Usa ra lagi. Ako Osbon, atong hatagan og usa ka pakpak ang atong makaugalingon. O atong ihatag sa Ginoo ang daghan masipang palakpakan. Kini kasinabot na gyud ta. So kining atong topic karon dali ra gyud ta magkasinabot no. Ang atong topic karon is very related gyud. Ang pagkumpisal ug ang santos nga Eucharistia. Kaya di man ta pwede makakalawat sa lawas si Kristo kung dili yun ta magumpisal sa atong mga salang mortal. So mo nang in relation ra gyud ang atong topic karong gabi una. So unahon nato ning mahitungod sa kumpisal. Dayon ang atong sunod hisgutan mao ang santos nga Eucharistia. So kitang mga tao sumala sa Roma 5:12 sa dihang ang ato mga unang ginikanan sa Adan ug si Eva nakasala, ang sala misulod sa kalibutan. So kinsa may nagdaan ni ining maong sala sa kalibutan? So atong tubagono sa balaang kasulatan dinhi sa Kaalam ni Solomon. Kung kinsa ang nagbitbit ni ining sala sa kalibutan nga misulod man o tungod ni ana ang mga tao nasama ka nato nakaagom ni maong sala. Kaalam ni Solomon kapitulo 2 bersikulo 23 ug 24, sa pagbuhat sa Dios kanato dili niya tuyo nga kita mamatay, gibuhat kita niya sama sa iyang kaugalingon. Ang kasina sa yawa maong nagdalag kamatayon nganhi sa kalibutan, ug sila nga iya sa yawa mao ang mga matay. So sa dihang gibuhat kita sa Ginoo, dili gyud niya intensyon nga ang tao mamatay. Kay nganong ang tao mamatay? Tungod kay ang tao may disobey sa Ginoo. O kining maong sala napasa sa tibuok nga katawhan. Duha lang ang exemption, si Kristo ug ang iyang inahan, ang mahal nga Birhen nga Maria. Human naman to sa inyong mga first topics no. Nesgotar man yung Immaculada Concepcion. Duha ra gyud na exemption nga wala gyud mamansahi sa salang panulundon o salang aktual. Si Kristo ra gyud ug ang iyang inahan. Ang the rest nasudlan gyud sa sala. Mo nang
nganong kinahanglan man ang kumpisal tungod kay sa dihang ang tao makasala, mahimulag siya sa Dios, meaning masiparit siya sa Ginoo. Sumala sa Isaiah 59:2. Ilista niyo ang mga bersikulo. Isaiah 59:2, mo kini ang atong mabasa. Ang inyong hinuong kalapasan maoy nag-ulang kaninyo, o sa inyong Dios ang inyong sala mo'y hinungdan sa iyang pagpahilayo kaninyo, aron dili siya makadungog kaninyo. So kining sala ang mahimo ini sa tao, mahimulag ang iyang kaugalingon ngadto sa Dios. Mo nang gitawag kini ni San Pablo sa Episodos 1 nga ang kalapasan, ang atong estado sa tubangan sa Ginoo, gitawag kita og patay. Mato ni San Pablo, mga patay kamo sa inyong mga kasalanan. Nganong patay? Kay sa dihang ang tao makasala, mahimulag man siya sa Dios, sa grasya sa Ginoo. Kaya ang kamatayon, unsa may buti pasabot sa kamatayon? Ang kamatayon gitawag nga separation. So ang makasiparit nato sa Ginoo, kining ato ra gyud mga sa. Kay ang Ginoo dili man mopuyo diha sa sala. Di ba basahan mo atong last topic about sa Immaculada Conception nga ang kaalam dili mopuyo sa lawas o sa kalag nga dunay sala. Mabitaw ng si Mama Mary, kinahanglan gyud nga ipahigawas. Kay si Kristo iya mang imabdos, dili man mopuyo ang Ginoo, dili man siya motipon sa sala, kay pure man ang Ginoo. Mo nang once kang tao makasala, mahimulag siya sa Ginoo, meaning nasiparit siya sa Ginoo. Ang iyang estado patay. So kay patay, unsa may solusyon sa patay? Kinahanglan siya mabuhi. Mo nang dito sa Old Testament naagi mga pare. Ang role sa mga pare, sila ang gitawag mediator. Once kang tao makasala, muhalad silang mananap sa Old Testament. Muhalad sila kanding, karnero, baka. Kung kabus ang tao, salampati o tukmo. So meaning ang imong halad sa sala, nagdepende na maila ka ug unsang imong estado tungod sa butang imong ihalad. So mga kwartahan, baka, mga karnero nga mga nindot kaayo. Ang uban nga mga pobre, salampati o tukmo. Ang uban mga harina, mga abot sa ilang uma. So mo na nga sa Old Testament na agyoy pare. Unsa ang role sa pare? Mediator. Sila ang mumediate between man and God. Sila ang mupasiguli. Maong kining kumpisal, gitawag kini nga Sacrament of Reconciliation. Kay reconcile sa pare ang taong nakasala ngadto sa Dios, apan kinahanglan dunay dadon nga halad. Halad nga buhi o mga ang dugo ni ana ibobo dito sa templo. Kay matod sa Roma 9:22, walay kapasayloan ang sala kung walay dugo nga ipatulo. Mo nang mopatay gyud ang sa Old Testament, mopatay gyud mananap isip kabayaran sa sala aron ang tao mag-reconcile sa Dios pinaagi sa pare. So karon dito sa Old Testament, ang mga pare kada tuig na gitawag Day of Atonement. Mosulod ang hataas nga pare, ang high priest, dito sa the most holy place.
Kini siya ang typology sa kapasayloan sa sala sa tibuok katawhan. Sa New Testament, si Kristo ang pinakataas na pari. No? Pinaagi sa dugo ni Kristo ang tao nga nahimulag sa Dios napasiguli ngadto sa Ginoo. Kasi Kristo man ang high priest. Dayon kadtong maong dugoon nga sakripisyo kausarato na hitabo. Kausalang si Kristo nagpaagas og dugo, naghalad dito sa Kalbaryo. So nakaabot ko sa Kalbaryo. Kana ang yung lugar nga dito ang Ginoo gilansang sa cross. Wala naman ang cross dito. Ikuha naman ni Santa Elena sa ilang pilgrimage. Gidala sa Roma, naa sa Vatican ang katunga sa relikyas ni ini. Ang tuwa dito katong buho sa gilansangan sa cross ni Kristo. Pwede ko nimong kuoton ang bangag dito sa Calvary. So kausa lang nahitabo o gihimo na sa hataas nga pari. Si Kristo man ang high priest in Melchizedek order. Sumala sa Hebrew Kapitulo 5 versikulo 10. Dayon sa pag-aginod sa kapanahunan, ang tao bisan gitubos na ta ni Kristo sa cross, ang tao makasala. Mao nang nagtukod siya sa sakrament, kanang sakramento sa kumpisal. Mabasa ka na nato sa Juan Kapitulo 20. Mao ni ang wala sa tinuohan, wala sa laing tinuohan, kining sakramento sa pagpasaylo sa sala o kumpisal. Juan Kapitulo 20, mao ni ang mga bersikulo nato nga pinakalig-on yun. Juan Kapitulo 20, versikulo 21 hangtod sa 23. Unya si Jesus maingon kanila pag-usab, mainyo ang kalinaw, ingon nga gipadala ako sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini ug unya gihuypa niya sila. Mihuyop si Kristo ha. Gisulti niya kini ug unya gihuypa niya sila ug giingnan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili usab kini pasayloon. Kining gipamulong ni Kristo dinhi sa Juan 20, 21 hangtod sa 23, authority ni. Bisan kinsang sala nga inyong pasayloon, kini ginapasaylo. Bisan kinsang sala nga din inyong pasayloon, dili usab kini mapinasaylo. Authority ni. Ano man, bisan kinsa kong sala, kita pwede man ta makapasaylog sala sa nakasala ka nato, di ba? Kay ingon man ang Santiago 5:16, pag pinasaylo ay ka mo sa usag-usa. Dahil kung di ka makapasaylo, matod ni Ginoong Kristo sa Mateo 6:14-15, kung di ka makapasaylo sa nakasala nimo, di pod ka pasayloon sa Dios nga Amahan. So kitang mga tao, makapasaylo ta sa nakasala ka nato, pero di ta pwede makapasaylo sa bisan kinsang sa. Sakto ba? So kini authority ni. Kay bisan kinsang sa man. Sa ato pa, gahom nagitugyan ni Kristo nga ang iyang unang mga apostol, mamantang unang mga obispo, kay ang apostol manggod, obispo manggod ang ilang role. Mabitan na si Judas, gipulihan ang iyang katungdanan sa pagka-obispo. So obispo ng mga apostoles, mga pari sila. Mao nang ningon sa Juan sa unang agipadayag uno sa is, gihimo kita naging harian sa mga pari. Ang namulong ana ay San Juan man nga apostol, gihimo kita, meaning apel siya. Ngayon sa gingharian sa mga pari. So ang unang mga pari ang mga apostoles.
Sila ang nakadawat sa otorite. Nga bisan kinsang sala nga ilang pasayloon kini sa kahitasan. Bisan kinsang sala nga di pasayloon nila, dili usab kini mapinasaylo. Ang otorite dili mamatay. Ang gitagaag otorite mamatay. Ang otorite dili mamatay. Sa ato pa, sa pagkamatay sa mga apostol, wala mamatay ang otorite. Nagpabiling buhi ang otorite. Ha? Kaya basta nung ano ba nga, ang apostol, gitagag otorite. Pero pagkamatay sa mga apostol, wala na otorite. Nag-continue pa man ang tao nga magkasala. Kinahanglan pa man nga ma-reconcile ang tao sa Ginoo. Kay kung walay pagpasaylo, wa may kaluwasan. Di ba? So basin mangutana mo, Brad Paul, nganong sa dihang gihatag sa Ginoo ang sakramento sa kumpisal, mihuyop man ang Ginoo. Di ba mihuyop? Nganong mihuyop man? Kanus aman unang mihuyop ang Ginoo. Kanus nakadongdo mo? Very good. Unang mihuyop ang Ginoo sa dihang iyang gibuhat ang tao. Genesis Kapitulo 2 versikulo 7, unsa may gibuhat sa Ginoo? Mikuha siya giyuta. Giumol niya kini nga tao. Murag minatay ba? Nasa lungon, puro mga tao, pero way kinabuhi. Ingon niya na sinugdan ang tao. Gikan sa yuta, giporma nga murag minatay kon bangkay pa sa Tagalog, pero way kinabuhi. Naiilong, dili maginhawa. Nay mata, dili makita. Naitiil, di kalakaw. So anong nakabaton makinabuhi ang tao? Ang gihimo sa Ginoo, gihoy pa niya ang duha ka buho sa ilong sa tao. Mo nang tanawa ang inyong magkatapad, tanawa ilang mga ilong. Tanawa. Kaya mo inubog tubig. Tanawa ha? Humana. Humana yung kita ng ilong sa inyong katapat. Unsa may porma? Ilong yun. Ha? Kung ang ilang mga ilong nangalisngag, isara ang hinungdan ana na sobrahan naghuyop. Pero sige lang kining atong ilong no nga nangalisngag pud kog ilong. Iyon pa sa kumpare sa akong amahan. Ako daw nabinlan sa serbato sa akong amahan. Kay pulis mo taong papa. Ako daw nabinlan sa pito. Pero sige lang, kay bisan lisngag tag ilong, ang importante nga dunay bangag. Bangag nga ato ikaginhawa, dayon gamiton nato sa paghimayag, pagdaig sa Ginoo, palakpak atong Ginoo. So gihuipan sa Dios ang ilong sa tao aron ang tao makabaton og kinabuhi. So meaning kanang paghuyop nagpasabot ka na nga paghatag og kinabuhi sa usa ka butang nga patay. Mo na mobalik ta atong gibasa sa Juan Kapitulo 20. Versikulo 20 mingon si Kristo, mainyo ang kalinaw. Ingon nga ako gipadala sa amahan, igapadala ko usab kamo. Og miingon si Kristo, dawata ang Espiritu Santo. Sa ato pa, kaning sakramento sa kumpisal, sakramento kini nga makahatag og kinabuhi. Kinsa man ang recipiente ini? Natural kadtong mga nakasala. Kay ang sala mo'y makapahimulag sa Ginoo, ang separasyon kamatayon. So, pag makasala ta, ang estado nato patay kita sa grasyang makasantos. Once ka makasalata, patay ta. Munang mga patay ka mo sa inyong kalapasan.
espiritual nga kamatayon, dili pisikal. Kay kung pisikal nga kamatayon, magbulag man ang lawas o kalag. Ang lawas ilubong sa benteryo, apan ang kalag moatubang sa hukmanan sa Ginoo. Ang spiritual death, mabulag kita sa grasyang makasantos sa Ginoo. Mo nang sa dihang ang atong kalag patay spiritually sa grasyang makasantos, kinahanglan ang kinabuhi. Ug walay laing gitagana si Kristo nga kinabuhi sa iyang simbahan, mao ang sakramento sa kumpisal. Nga kining maong sakramento, wala kini sa uban nga tinuohan. Nga nawa may kumpisal sa laing tinuohan. Tubag, kaya wa man sila pare. Sakto rapod sila, nga wa sila kumpisal. Kaya ang gitagaag authority sa pagpasaylo, mauman ang mga pare. O wa man sila pare, so wala sila kumpisal. Pero sa simbahan nga gitukod ni Kristo, naagyod kining pagpasaylog sala. Ug mao kini ang usa sa mga objection sa laing tinuohan. Ug mo ning tubago nato karon kay apologetics man nato, no? Tubago nato ang ilang mga objections. Unsa may mga objections sa mga laing tinuohan? Mahitungod sa kumpisal. Diya sa kumuuna sa inyo. Sa inyong adlaw-adlaw kinabuhi, di gyud malikayan nga kita makasugamak og malaing tinuohan. Ilag yung atakihon kining kumpisal. Daghan silang mapangutanan ni ini. Bayan kini atong gitunan apologetics man. Dipinsahan man nato ang gitudlo ni Kristo sa iyang simbahan. So dili man ni madinay. Naaman ni sa Bible, gihatag man ni Kristo ang authority. Unsaon nato ni pagdipinsa kining teaching sa Ginoo? Unsaon nato ni pagdipinsa? Muna atong gistudyuhan karon. So diya sa ako mo tanang ninyo, unsa may mga humihong sa gawas? Okay. Isa na. Ngano daw nga mangumpisal man kitang mga tao sa pare nga kung kita makasala, sila makasala man pod. Isa na. Very good na to bagong tanaron. Unsa pa? Ikaduha, kung makasala ta, diretso lang ta sa Ginoo. Kaya ang Ginoo man gyud ang pasaylo. Di ba? Si ikaduha na, di na ta mohapit sa pare. Itugad na ta. Ikaduha ng objection. Unsa pa? Kaya ito man doon yung objections karon. Okay. So ngano mo kumpleto sa pare nga ang pare mauman ang nagplano sa pagpapatay kang Kristo. Ikatulo ng tubag nako. Tagantang ng solusyon karon. Unsa pa gyud? Okay, tubagong ko na niya. Ako lang tubago lang sa una, kaya di man objection, no? Di man kato objection, ito man ginila. So, asa may mabasa nga ang pare gihatagan. Unang-una, ang naghatag si Kristo, di ba? Ulin mo ba si Kristo naghatag? Unsa man si Kristo? Pangulong pare. Kay Pangulong pare, nasa sakop. So, manang mapangulo ka, nagkaroon, presidente mo, kining ka mga grupo, no? Mag-elect ka mga pangulo, presidente. Lisod po kayo, ang inyong presidente, way sakop. Di ba? 3:1 sa libro, si Kristo mao ang Pangulong Pare. Kay Pangulong Pare, given nga naagin na sakop, o ang iyang sakop, pare, kay Pangulong mang pare. Alang-alang, ako, chief of police ko, ang ako na sakop, tricycle driver, police sama na ako. Pag chief justice ko, alangan akong sakop, vulcanizer, so mga justice isab. So, kung si Kristo Pangulong Pare, dayon kay Pangulo mang pare na ay sakop, kinsa maiyang sakop?
Ang iunang sakop kato mga apostoles. Kaya di man ka mahimong pangulo, huwag kay sakop. Muna ang pangutana, ang mga apostoles ba mga pare? Uno sa gipadayag. Si San Juan nga apostol mingon, gihimo kita sa Dios naging harian sa mga pare. Sa ato pa, ang mga apostoles, mga pare. So katong kaatubang ni Jesus nga dawaten yung Espiritu Santo bisan kinsang sala nga inyong kuan man na plural pronoun man ang inyo, di ba? Inyo daghan, inyo. So ang iyang ilan nga inyo, pare dili, pare. Kay ito aman dito si San Juan nga apostol nga nag-ingon, gihimo kita sa Ginoo, naging harian sa mga pare. Sa 20, 21, 23 sa Juan, way mabasang litra po litra nga ang pare kitagaan. Pero ang atong pagbasa, di man litra po litra, gamitan man yung pagsabot. So ay mabasa ang litra po litra. Pero ang gihatagan, ang mga apostol, o ang mga apostol, mga pare, ang naghatag, pangulong pare. Alam ka naghatag dito sa mga pastor, ay ang pare man siya. Di ba? So, okay na ka to bro? Okay na. So, masabot, na apoy mabasa, nga kung ang naghatag pangulong pare, ang itagaan, ano yung masakop ng mga pare o sab. So tulo pa akong tubagono, no? Sa tuon na. Isulat niyo mga objection. Nganong sa pare mo kumpisal, nga kung kitang tao makasala, ang pare, parihara mo ito makasala. Ikaduha, ang pagkumpisal, direct to God. Di na mo hapit sa pare. So ako walang tubagon ron, while naghuna-huna mo sa objection. So marag di mo kay marites dire. No. So duha lang ako tubagon. So unang pangutana, nganong maumpisal man ta sa pare, nga ang pare makasala man pod sama kanato. So mao na ang atong tubagon. Si Kristo nahibalo sa capacity o kahimtang sa tao. Although si Kristo walay sala, ang pangulong pare, pero nahibalo siya nga kining iyang gitagag authority makasala pod. Si Pedro, ang suman, milimod sa Ginoo katulo. Si Juan o Santiago, mga ambisyoso nga apostol. Kaya gusto sila nga motupad left and right dito sa kingdom ni Jesus. Si Tomas gitawag maduha-duhaon. Si Tomas gianggaan sa Griego nga Didymos. Usa ang Didymos? Kaluha. Naabay kaluha si Tomas? Wala. Si Tomas walay kaluha. Pero nganong gihinganlan man siya og kaluha? No man siya kaluha. Ha? Ang tubag mo ne. Nganong si Tomas maduha-duhaon, wa may kaluha biologically, nganong gianggaan man sa kaluha? Ang tubag mo ne. Kay si bisan kinsang tao nga nagduha-duha sa Ginoo, mao na ang kaluha ni Tomas. So meaning si Tomas biologically way kaluha, pero gitawag sa kaluha aron i-emphasize nga si bisan kinsang tao nga pareha kinaiya ni Tomas nga magduda sa Ginoo, mao nang iyang kaluha. Kung nagduda mo sa Ginoo, i-consider mo nga kamo ang kaluha ni Tomas. So kung babae ka, si Tomasa siguro ka. So manang tubag sa 12 ka apostol, unahon ako, ang unang mga pare naagay mga weaknesses. Doon na good sila mga failure o masa. Pero no matter what, ang Ginoo misalig. Miintrigo siya sa authority. Bisan nahibalo siya na ang capacity sa tao, ang tao, doon na good tendency na makasa. So kung ang Ginoo misalig sa tao, nga dito tugyan ang authority, kitawa bitay supak sa Ginoo. Kung kini usab nga authority
Sa ako nang giingon, dili mamatay ang otorite. Ang gitagaag otorite ang mamatay. So ang otorite sa pagpasaylog sala napasa ngadto sa mga pare nga sama nato nga duna usay mga kahuyangon. Pero salamat sa Ginoo ano man ang mga pare di garantiyahan man sa Ginoo nga bisan sila makasala. Duha ka beses basahon nako ha. Malakias kapitulo 3 bersikulo Malakias kapitulo 3 versikulo 3 kapitulo 3 versikulo 3. Hinluan niya ang mga pari sama sa pagputli sa platag bulawan aron maghalad sila sa Ginoo og husto nga matang sa mga halad. Ang sa buhaton sa Ginoo sa mga pari, hinluan niya ang iyang mga pare. So ay problema kung ang pare mahugawan sa sala ngano man ang Ginoo mo hinlo man sa mga pare. Pero sila mohinlo ang Ginoo sa dihang ilang buhaton ang ilang role as pare. Lain bersikulo, Salmo 132:9. Salmo 132:9. Suluban sa pagkamatarong ang imong mga pare, mosinggit unta sa kalipay ang tanan nimong katawhan. O sa daw? Suluban sa sapot sa pagkamatarong. Mabito na mga pare mosuot og sutana nga lino, nagsimbolo man na sa ilang kaputli. Suluban sila sa Ginoo sa biste kung sapot sa pagkamatarong. Suluban sila sa grasya nga makasantos. Mao na nga kung moingon kita nga dili ko mo kumpisal sa pare kay ang pare makasala sa manako, but ipasabot wala ka mo salig sa Ginoo nga naghata garantiya nga ang pare iyang hinluan saputan niya sa biste sa pagkamatarong. Dili ta kinahanglan magduda nga kung ang pare makasala mapasaylo ba ka nga itong mga sala. Maghatag ko kayo ng analogy. Pananglitan, ako, pulis ko. Ako nga pulis, mo gamit ko sabo, mo saba. Pananglitan lang ba rin? Pulis ko, mo gamit ko sabo. Karon, ako nga pulis, nga mo gamit og sabo, makadakop ba ko sa drug lord? Kada katong yung ba na maligyaw katong stockholder sa sabo ba? Paitan si Brad, si mga ando? Paitan si Brad Felix, siya ang drug lord sa Cortez. Ano sa Korea? Dayon ako, pulis ko. Pero mo gamit lang og sabot, tago-tago ra gud. Dayon ako nga mo gamit og sabot nga pulis, makadakop ba ko kang Brad Felix nga drug lord? Makadakop dili? Makadakop? Ngano makadakop man ko? Kay na ako'y otorite. Ang akong otorite mao ang makapadakop nimo. So sa ato pa di na rason nga di ko mangumpisal kang father. Eh natong si mana kita mo pa rin nag-albal-albal mo itong chicks. Ang otorite man nagihatag niya mo imong duulan di man ang personal kinabuhi kay kung ang mga pare magpakasa ilan ang tulubagon sa Ginoo wa kay labot ana manubag sila sa Ginoo ilan na personal pero ang imong personal unsaon pag-reconcile nimo ngadto sa Ginoo nakasala gud ka nahimuha mo ka sa Ginoo patay gud ka need gud nimo mediator ug ang mumidjit sa imo ang pare man wa naman kay mahimo
patay man ka spiritual eh. Mo nang no matter makita nato sa ato mga mata siguro unsang kinabuhi sa pare, dili ang kinabuhi sa pare ang atong tan-awon, kundili ang authority nga naa nila. Palakpakan ng Ginoo. Ikaduhang analogy. Ikaw, sister, sa mga sister, naglabad ang imong ulo. Ako, doktor ko, naglabad po na akong ulo. Pareha ta. Karon kining doktor nga naglabad ang ulo, ni ay pasyente nga naglabad ang ulo. Ang pangutana, ang pasyente nga naglabad ang ulo, maayo ba sa doktor nga naglabad ang ulo? Makaayo ang doktor niya, dili? Makaayo. Nga naman, muresita man ko sa imo og labad sa ulo. Pag humani mo dawat sa resita, moadto man ka sa parmasya, mo palit man ka sa tambal sa labad sa ulo, di mong gitumar, naayo ka. Kaysa hinungdan nga naayo ka. Ang doktor na naglabad ang ulo, problema na sa doktor, kuha siya mo tumar. Sakto dili. Nituman man ka sa resita, dinayo ka. Ano problema ang sakit sa doktor? Problema na niya, kuha siya mo tumar. Mura po na mga pare. Ayaw yung problemahan ninyo yung pare. Problemaha ang imong sakit. Ang sakit nimo, ang imong sala, batok sa Ginoo, nakapahimulag nimo. Labad ang imong ulo, gusto kang maayo, maayo ka sa doktor nga naglabad ang ulo, kay imo manggisunod ang resita. Palakpakan ng Ginoo. So mao na dili na rason nga mga tarungan ta ang ato gitan-awon kana gyud authority. Ang authority nga gihatag sa Ginoo sa iyang simbahan. Sword nga objection, direct to God. Ato ning butag bersikulo kay kinira ba sila sa una mo hatag po ng bersikulo sila ba? Ang ilang ihatag nga bersikulo ini aron kono sa pagpruiba nga direct to God yun ang pagumpisal. Salmo 32 versikulo 5. Unya gisugid ko kanimo o Ginoo ang ako mga sala, og wala ko ililong ang mga buhat kong daotan. Gisugid ko kini kanimo o gipasaylo nimo ang tanan kong kalapasan. Tanawa si David. Unsa gihimo ni David? Iyang gisugid sa Ginoo iyang mga sa. Unsa nahitabo? Gipasaylo siya sa Ginoo. Direct to God good lagi. So man na ito pagtubag eh. Naalaman ni sa Bible, nabasa mo gina to. Basahon na mo sa una. Lagi. Mo basahon ako sa Katoliko sa una, magdebate ko sa Katoliko. Mo na kung gamito nga bersikulo. Tanawa, di na kinahalan pang pare. Matod sa balang kasulatan, isugid ang sala nga to sa Ginoo. Kisa mo sugid sa Ginoo. Si David, misugid siya sa Ginoo o gipasaylo ang iyang mga sa. Direct to God yun lagi. So sayop yun lagi ang Katoliko nga mohapit pa mong pare. So sa natong tubag ini, kung dinhilang tanga verse mo pilit, murag sakto man gyud sila no kay direct to God. Ha? Pero ini ang simbahan. Ang simbahan miingon, pahitan dito ka sa lugar dito nga walay Katoliko, walay pare dito. Ang simbahan miingon, allowed ng direct to God. Wa may pare dito. Ang Ginoo makasabot man na siya sa atong kahimtang. Pero dinhi sa atong kahimtang nga naay pare, as respect sa authority, muubig yuta sa Ginoo. Muduol yuta sa pare. So ang exemption maune, mahimo nga valid ang direct to God kung ang lugar nga didto ka
nahimutang nakasala kag mortal nga way pare. Ikaduha nga mahimong valid bisan niya pa ka sa lugar nga naay pare sa takna nga ikaw himalatyo na. Nga way paring available nga imong kakumpisalan, nag-ungaw ka na sa baba sa kamatayon. Wa na may lain kapainan nimo. Ang tinubda namang Dios sa kapasayloan nga mong Ginoo. So mao nang pipila nga mahimong valid. Pero kung okay pa ka, as respect sa authority, mao na nga mangumpisal gyud ta sa atong mga sala. So niya sa Bible, ang ila dayon direkto gada nila. Ha? Kay gamito ilang nga bersikulo. Pero ang pangutana mao ni, kini bang kasinatian ni David? Kasi David may nagsulat ini nga, gisugid ko akong sala sa Ginoo o gipasaylo ako sa Ginoo. Si David may nagsulat ini. Pero ang pangutana mao ni, unsa man gyud ang historical context ini. Ang tubag, mabasa nato ni sa balaang kasulatan. Then sa 2 Samuel mo gid ang tinuod nga nahitabo ba? Versikulo 12, 13 og versikulo 12 og 13. I have sinned against the Lord, David confessed to Nathan. So daw? I have sinned against the Lord, David confessed to Nathan. Nakasala ako sa Ginoo. Si David may kumpisal kang Nathan. Then Nathan replied, yes, but the Lord has forgiven you and you won't die for this sin. So ang pangutana mao ni, unsa man gyud ang aktual nga nahitabo? Kang kinsa man si David may kumpisal. Ang tubag mao ni, didto na siya may kumpisal kang Nathan. Si Nathan ang iyang gikumpisalan. Kaya kung imong basahon ng whole verse 12, ang nahitabo mao ni, o ang iyang preceding chapter, si David nakasala og adultery. Si David isip hari, naaman na siya asawa. Pero sa dihang iyang nakit-an, ang asawa sa iyang sundalo nga si Uriah, naibog si David. Ang giingon sa usa sa 10 commandments, sa 10 commandments giingon nga, ayaw kaibog sa asawa sa imong silingan. So meaning, naibog si David sa asawa ni Uriah, nakabayulit siya sa sala na ayaw kaibog. O sa mayang gihimo, may sa kinsa man ka ng gwapang babae, yung ingon ang mga tao, asawa ka na ni Uriah nga imong sundalo. Asa man day si Uriah karon, tuwa man sa pagubatan. Ingon si Haring David, dad-a ka ng bayhana dinhi sa palasyo. Tungod sa dakong kaibog ni David, iyang gihilabtan si Batsiba. Di nakasa na po siya panapaw. Ha? Si David, isip hari, gamhanan siya. Pwede ko siya manghilabot o babaeng gwapa sa giharian pati naghanaman. Pero ang pangutana nga nung gihilabtan man niya ang minyo asawa sa iyang sundalo. So grabe ito nga sa o ang sala di man na matago. Bisa magtago-tago ta, wa may asong makumkum. Bisan dito ba ta sa lango maghimo ana. Wagi sala nga di gud bulgar. Mo nang kamo nga og di mo mauwa sa sala ay gud paghimog sa. O ni makasala ta oy. Diba? Wa na tay dagway ika-atubang sa mga tao. Kung makahimo tag sa mo nang og mahimo pangayoon gyud sa Ginoo sa grasya nga di gyud ta magpakasa.
dili dito malambigit sa bisan unsang sa nganuman walay sala nga dili gyud mabulgar bisan unsa nimo pagtago mahibaw ang yun na siya. So ang mahitabo nagbuntis si Batseba, matago pa din mo na nagdakong tiyan mo yung dahil ka di man tao tumor man sa bata ko parit dito sa Mindanao nibuong man sila nga dagang dako ni dako mang tiyan di ang inahan kay grabe gyud ka pinangga to iya anak kay buutan lagi nga babae di maingon ang nanay nga di manong dako man ang tiyan sa tong silingan iyon po yan kini akong bata tumor tumor ni siya ba sabot mo tumor kana mo dako ba kaya magwa maghuna-huna ang inahan nga himuon to sa anak so ang iyang palakat dito pag dako at yan sa iyang anak ang iyang istorya tumor karon kay kining bata pag siyang kabugawas magid ni perte namang hibuo nga sa matao dito nga tumor na lagi tumor na maghibaw ko sa matas mo bito ng anak niya nganlag tumor karon kay pagkaikasiyam ka bulan nanganak man sila CR di da ito tumor tao mor basta ang bata din ako ang angga sa bata si tumor kay mo may nabantog dito tumor mo nang sa na bunso ba't di man na matago di may andal na o kakulba si David kaya naman mabulgar naman yan siya ang iyang sala pagpahimos sa usa ka babae sa iyang sundalo iyang gipahimudsan ang pagkawala dito sa presensya sa iyang bana so sa gihimo ni David nahay basag pasalo sa Ginoo wala nagsugo siya og emisaryo siya na ako'y sulat ipadaki ni dito sa kang Uriah nga kinahanglan siya mauli asap as soon as possible mauli siya sa iyang balay o sa tuloy ni David nga paulion aron nga kung mopauli si David ano si Uriah kung sa mamahitabo sa magkaayon lugay ka sa Marawi ginubatay dito sulatan ka sa presidente nga uli din ay sayo pa sa alas 4 mo lupad na si Organo order ko na sa hari powerful ko na order sa hari so ang gusto ni David nga si Uriah mo uli kaya kung mauli si Uriah sa mahitabo sa magtiay kung mauli naagad na mahitabo og iyan ning ipagawas nga kadtong nabuntis anak to ni Uriah pero wa man mo response Uriah ningo man si Uriah unsaon ako pag-uli sa akong panimalay samtang ang katawhan sa Ginoo niya sa gubat matinud-anon man sa iyang serbisyo so may si David nga di man magid ni makuha si Uriah nag sugo siya nga kanang si Uriah mao na i-front sa gubat ang iyang second option para mapatay si Uriah iyang kuhaon si Batseba nga iyang asawa so in short grabe ang sala nga nahimo ni David pero tigid ka bugat muna sa gihimo sa Ginoo kay wa man si David nang umpisal direct sa Ginoo gisugo sa Ginoo si Nathan ingon si Nathan adto si David pag adto ni Nathan kang David wa gyud insulto kay David ang hari in respeto sa authority so may giyon ni Nathan ingon siya mahal nga hari dunay usa ka adunahan dinhi sa atong gingharian so giagin niya og istorya murag drama niya ba wa gyud niya diretso si Nata si David nga nakasala ka wala iyan ning gikompronta sa lahi og malamon na paagi ingon sa mahal nga hari dunay usa ka adunahan dinhi sa atong gingharian daghan siya og karnero mahal nga hari kay kwartahan god
Dayon mahal nga hari, kining maong kwartahan o adunahan nga tao, gadaghag makarniro, naa say silingan nga kabos. Dayon kanang iyang silingan nga kabos, usaragyod ang karniro nga iyang pinangga o binatnan. Karniro nga bay. Iyan ang hari. Karon mahal nga hari, miabot ang bisita sa mga sa adunahan. So doon ay mga bisita sa adunahan mga abot. Inay nga iyang ihawan ang iyang bisita sa iyang makarniro. Ang gihimo sa adunahan, iyang gikuha ang karniro sa iyang silingan nga pobre. Nga usara, nga pinangga gyud kaayo to. Kay pinangga mo ito ng asawa, di ba? Oh. So ang gihimo, gikuha daw sa adunahan tong karniro sa iyang silingan nga usara. Mao nang iyang giihaw o ayan ning gipakaon sa iyang bisita. Ingon sinitan, karon mahal nga hari, kay hari ka man. Og ang hari kaniadto moakpod as judge. Di ba si Haring Solomon? Nabantog man to nga wise king. Kato yang paghukom bitaw tong bata nga giilugan. Kato bitang babaeng giilugan sa duha ka bata. Sakto ba mo ba na siya? Ang bata giilugan sa duha ka babae. Ingon si Solomon, tungaon ning bata. Sige, mag-slaklin ng duha. Tungaon Nag-iisa mo, pikas mo. Iyon magitong tinuod na ayaw na lang mahal nga hari. Bahalag, way ako, basta makita lang ako siya nga tibuok buhi. So, gagang ni Solomon na ikaw tinuod ni inahan. Kang tinuod nga nanay, mubati yun na sa iyang anak. So, kanihan to ang hari, di lang siya hari, judge po siya. So, miingon si Nathan, karon mahal nga hari, kay maghuhukom ka man, unsa may atong buhaton na atong adunahan nga tao. Nadaghag karnero. Gikuha man ang karnero sang kabos na silingan nga usa ra ka buok. Perting suko agi ni David. Ingon si David, dad-a ka ng tawhana sa huwatubangan kay silutan ko sa kamatayon. Si David miingon, si Nathan miingon, mahal nga hari, ang tao nga akong buot ipasabot, mao ikaw. Nganong siya man to? Kay si David lagi sa ako nang gipremes, pwede siyang makakuha og daghang gwapang dalagang babae sa gingharian. Pero nganong kadto pamangyong usa lang kaasawa sa iyang sundalo wag higugma. Nganong mao pa man to iyang gikuha? Dili ba si David tako sulutag kamatayon kung siya ang mahukom sa iyang kagalingon nga kaso? Kung siya ang mujad sa iyang kaugalingon, siya mismo mo condemn nga ang iyang kaugalingon kinahanglan yun nga patyon. Og sa dihang maingon si Nathan, ang adunahan nga tao nga buot ko ipasabot mo ikaw. Kung sa gihimo ni David, nakasala ako sa Ginoo. Mikumpisal siya ngadto kang Nathan. So meaning, ang aktual na paghitabo, kang Nathan gud siya nangumpisal. Pero sanglit si Nathan, sinugo man sa Ginoo, ang pagkumpisal ni David kang Nathan, mo'y pagkumpisal sa Dios, kay si Nathan, sinugo man sa Dios. Pagsulat ni David sa Salmo 32:5, dito nag-attribute sa Dios. Nakuha na ito po, kay ang iyang pagkumpisal kang Nathan sa Dios man na maipahinuod, kay si Nathan sinugo man sa Ginoo. Sa ato pa kini di ang malaing tinuhan magbasag Bible, di nila tugkaron ang tinuon gyud nga historical background sa ilang gibasa. Mo na problema nila, mo na atong solusyonan. Mo na kung panalitan basahan mo bersikulo 32:5 sa Isayas, Salmo, mudagan ta sa 2 Samuel kapitulo 12. Kaysa 13 ana kang Nathan siya nagkumpisal. O gipasaylo ang iyang mga sa palakpakan Panginoon.
So, moingon ang laing tinuhan nga direct to God. Sa ila na, sakto na sa ila. Kaya man sila pare, di ba? Moingon sila, ayaw mo ampo sa mga santos. Wampo sila mga santos. Ang ila, si Bilima Santos o Maila. O kay Judean. Mo nang, pag mo yung sila, dito sa Ginoo, okay na, so may problema na sa ila. Pero kita lahi man ta. Naman tayo pare, kita yung otorite, napo tayo mga santos, nga atong kadangpan, mo na nga sila, pag makasala, direct to God, pag magampo, direct to God, pag ikapulo, direct to mina. More na direct la sa ila sa pastor. Tanan, direct to God, except ay ikapulo, direct to mina. Mo na siya diha. So, ano may objection sa kumpisal? Klaro na ba? Klaro na ang kumpisal? Na kining kumpisal, authority yun ni, nagihatag sa Ginoo siyang simbahan. Mayroon, laing objection. Mas malimta na ito ni. Katulo. Ang Diyos ragyod ang makapasaylog sa. Ang Diyos ragyod. Muna objection. Ato sang basahon ang katikisim. Ingon din sa katikisim number 1441, only God forgives sins. Since He is the Son of God, Jesus says of Himself, the Son of Man has authority on earth to forgive sins and exercises this divine power. Your sins are forgiven. By virtue of His divine authority, He gives this power to men to exercise in His name. So, in short, according sa atong katikism, sakto man ang Dios mogyod ang mopasaylo. Pero kining iyang pagpasaylo, iya maning gihatag. Authority, divine authority. Aron ang mga tao nga iyang gihatagan mo exercise ining divine authority. Kasa ang mga kining mga magtutudlo sa balaod, mo man gamiton nga bersikulo sa laing tinuhan, Marcos kapitulo 2 bersikulo, isa ni nga verse nga gamito sa laing tinuhan. Ingon din sa bersikulo 7, nganong nangahas man siya sa pagpasipala sa Dios, walay tao nga makapasaylog sala gawas sa Dios lamang. Matod sa atong katikisim, ang Dios mao ang makapasaylog sala. Ang mga magtutudlo sa balaod maingon, nagpasipala siya sa Dios. Kay walay lain nga makapasaylog sala gawas sa Dios lamang. Mo nang ingon sa mga magtutudlo sa balaod. Sakto ba na ang tubag dili? Kay matod pa ni Kristo sa bersikulo 10, karon ipailako kaninyo nga ang anak sa tao dunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylo og sala. So si Kristo gihatagan sa Dios nga Amahan sa diyang siya nahimong tao o gahom sa pagpasaylog sala. O kining gahoma iyan ang gihatag dito sa iyang unang pare, ang mga apostol. Mo nang kung moingon ta nga ang Dios ray makapasaylog sala, sayop na siya. Ang Dios ang makapasaylog sala, pero dili wala mangingon nga ang Dios ra. Nga naman gihatag man niya ang authority. Ha? Mao na nga ang mga pare ang ilang pagpasaylog sala
mao na ang ilang pag-exercise sa gahom sa Ginoo sa iyang pagpasaylog sala. Sumala sa Catechism of the Catholic Church number 1441. Sumon na atong tubag sa pangutana kung maingon sila nga ang Dios ra may nagpasaylog sala. Kana nga teaching, di na teaching sa Ginoo ha. Di ka na sa basa kaaway sa Ginoo nga ang Diyos ray makapasaylog sala. Ang simbahan nga gitukod gitagaag gahom nga makapasaylog sala sa paggamit sa authority na hinatag sa Diyos. So na objection kay mo proceed ta sa kining Eucharist. Napa? Mao pa? So, sunod, panurin mo sa silingan ng mga Katoliko, ha? Para napi ato madunggan nga objections. So, muposita sa Holy Eucharist. Ining Holy Eucharist, matod sa atong Catechism, Catechism of the Catholic Church number 1328 up to 1332. Ang atong santos nga misa, Holy Eucharist, Holy Communion, breaking of the bread, mo man na mga terms nga atong gigamit. Pero isa ra ang buti pasabot kanang santos nga Eucharistia. Karon pag moingon tag Holy Eucharist, kining word nga Eucharist gikan ni sa Griego. Greek word ning Eucharist. Ang meaning ini thanksgiving. So meaning kanang atong santos nga misa, thanksgiving na. Pagpasalamat na mo nang gitawag na siya nga Eucharistia. Nga sa usa ka semana nga ay 7 ka adlaw. Exodus kapitulo 20 bersikulo 8 hangtod sa 10, unom ka adlaw nga pagtrabaho. Apan sa ikapitong adlaw mo nang adlawng igpapahulay nga para sa mga Kristiyanos mo nang Domingo nato. Kaya nga atong working days mag-start man sa Lunes. Ang ato ikapitong adlaw, ang atong rest day, pagsimba o Thanksgiving, Domingo. Sumo nang mosimba gyud ta. Isip pagpasalamat sa Ginoo nga sa unom ka adlaw gihatagan ta nag maayong panglawas, proteksyon, dayon grasya nga ato'y kinahanglan. Mo nang pagpanahon sa Domingo modala gyud ta mga halad. Isip pagpakita sa Dios itong pagpasalamat niya. Mo nang gitawag Eucharistia kon Thanksgiving. Ay kaduhang tawag sa Holy Mass, gitawag ni nga the Lord's Supper, ang panihapon sa Ginoo. Kay kadtong pagtukod sa Eucharist, na atulto og panihapon, Holy Santo to. Kay kanang panahon sa Nisan or Abib, nahitabo man ang unang misa sa unang bulan sa kalendaryo sa mga Hudiyo. Ang mga Hudiyo, sa panahon sa Exodus, naulipon man sa Ehipto 430 anyos. Ginoo ka Moises nga nadungog ko ang tiyabaw o dangoy-ngoy sa katawan. Gisugo si Moises nga luwason ang Israel. Kuhaon gikan sa pagkaulipon sa Egypt, dayon dadon didto sa yutang gisaad. Nagmagahi man si Paraon, yun ang ginuhatagan si Paraon og napulo kahampak. Ang last, mamatay ang tanang panganay. Gikan sa hayop ngadto sa tao, pero dunay kaluwasan. Kon ang balay baghiran og dugo sa karniro. Ang tanan nga naa ng balaya
dili mamatay. So mo nang gitawag sa termino nga Passover. Kay ang anghel nga tigpatay mo Passover man sa balay, pamakita nga dito sa door na ay dugo, mulabay ra anghel mo Passover ra. Pero kadtong mga balay nga way dugo, mga matay. So, sa Exodus Kapitulo 12, sa whole chapter sa Exodus, pag-abot na sa mga anghel nga mopatay, ang tanan gyud nga balay nga naay dugo nga gibaghid sa pultahan, nangaluwa silang tanan. Og tungod ni adto si Moises, si Paraon nga hari, iyang gitugtan nga mugawas ng Israel ilawom sa iyang mga kamot. Og maingon ang Ginoo sa panahon sa ilang pag-ihaw sa karnero, ang dugo ibagay sa pultahan, apan kanon ninyo ang unod sa karnero. Dayon inyo ning i-celebrate kining kaluwasan sa inyong pagpahigawas sa Egypt, inyo ning handumon. Motong ang mga Israelita kada Nisan or Abib 14 mag-celebrate sila sa gitawag pista sa pagsaylo. Sa ulugan sa pagsaylo nga naluwas sila pinaagi sa dugo sa nating karnero. Pag-abot ni Kristo sa pag-edad niya og 33 anyos, mo nang iyang katapusan nga pag-celebrate sa pista sa pagsaylo. Nahitabo to Huwebes nga adlaw. Mo nang sa ato sa mga Katoliko natagitag Huwebes Santo. Ang gabi ana mong pagtukod ni Kristo sa Eucharist. Nga katong nahitabo nga kasaysayan sa Israel, no, nga naluwas sila sa dugo sa karnero, siya karon ang tinuod nga karnero. Manamingon bitaw sa San Juan, Agnus Dei Quitoles Peccata Mundi. Tanawa ninyo ang karnero sa Dios nga nagkuha sa sala sa kalibutan. So sa dugo po ni Kristo, gipahigawas pod ta gikan sa pagkaulipon sa sala ug kamatayon. Sa nagmando ka nato nga mao ang yawa, ang the great pero. Si Satanas mo na si pero, mo nang nagulipon nato sa taas nga panahon sa sala ug kamatayon. Pero si Kristo ang the great, si Kristo ang the great Moses. Gipagawas ta niya. Pinagi sa unsa? Pinaagi sa iyang dugo. Siya ang gitawag nating karnero sa Dios nga magluwas kanato. Mao na nga dito sa Biyernes Santo ang katapusan nga pag-celebrate sa Ginoo sa kasaulugan sa mga Hudiyo nga pista sa pagpasaylo, gitukod ni Kristo ang Eucharistia. Nakuha siyang pan, ipasalamatan niya kini, yang gipikas-pikas, gihatag niya sa iyang matinunan, kini ang akong lawas. Kay sa Old Testament, ang ihalad dito sa altar kanang buhi nga karnero patyon gamiton ang dugo. Tapos miingon man ang Ginoong Hesukristo dinhi sa Hebro Kapitulo 10, Hebro Kapitulo 10 versikulo 5 sa 4. Kay ang dugo sa mga turo nga baka o makanding dili gid makawagtang sa mga sala. Tungod niini sa dayon ng anhin ni Kristo sa kalibutan, miingon siya sa Dios, dili ka gusto og sakripisyo nga mga sakripisyo og mga halad nga mananap, apan giandaman mo ako usa ka lawas. So ang Ginoo din na siya gusto nga muhalad pa ang tao og sakripisyo nga mananap.
ang dawato na sa Ginoo nga halad kanang lawas na ni Kristo. Dayon si Kristo nga usa lang nag-offer sa iyang lawas og dugo dito sa Kalbaryo. Gitawag na siya nga bloody sacrifice. Dugoon nga halad. Kaniadto ang karnero, baka, kanding, dugoon yun. Gulgulan yung liog, ipatugin ng dugo. Si Kristo sab, nga labaw og bili sa hayop, iya pong gipatulo ang iyang dugo dito sa cross. Siya ang pinakataas na sakripisyo. Og nahunong ang paghalad og hayop. Dili nang Ginoo mo dawat. Mo nang humana ang padugo. May uban magtukod og balay, magpadugo. Panahon nga mag-birthday, magpadugo og manok. Wala ta maluwas sa manok, giluwas ta sa dugo ni Kristo. Mo nang hunong na nang mapadugo, tapos na ang dugoon nga halad. Ang dawato na sa Dios nga Amahan nga sakripisyo, lawas og dugo ni Kristo. Mo nang kitang makatoliko, ang atong pagsimba mo nang dawaton sa Ginoo. Kaang gihalad ko sa pare, lawas og dugo ni Kristo. Diha sa bayhon, sa tinapay og sa bino. Ang tinuod nga pagsimba, ang tinuod nga halad niya simbahang Katoliko. Kanang hal nila nga mag-pressing-pressing, di pa na mao. Ang dawaton sa Ginoo nga sakripisyo, lawas ni Kristo. Sumo nang gitukod niya ng Eucharist, kay mauna nga halad o pagsimba. Putli na nga pagsimba. Tagna na sa Malakas 1:11, nga gikan sa pagsubang sa adlaw, ngadto sa pagsalot niini, ang tanang katawhan magadala sa ilang putli nga halad. O walay pinakaputli nga halad nga dawaton sa Ginoo, ang lawas og dugo ni Kristo. Gitawag na sa atong sisisi nga ang katapusan nga panihapon sa Ginoo. Ay kaduhang tawag sa atong sisisi number 1, 1329, breaking of the bread. Pagpikas-pikas sa tinapay. Nganong panahon sa Santos nga Misa, pikason man ang tinapay. Pikason. Panahon ni Kristo, yan gipikas-pikas. O yan yung gipikas-pikas. Mateo 26:26. Yan gipikas-pikas. Dayon atong kalawaton. Sa 53, si Kristo, ang mukaon sa unod, ako anaa kaniya og siya ania kanako, meaning intimacy. Nganong gipikas-pikas kay gusto ni Kristo ng iyang kaugalingon mahimo siyang part ni mo sister, kabahin sa imong kinabuhi. Gusto ni Kristo nga muuban sa tanan sa iyang katawhan. Kay mo na iyang panaad, ako mag-uban kaninyo sa tanang adlaw hangtod matapos ang kalibutan. Pinaagi sa pagpikas-pikas sa tinapay, atong kalawaton si Kristo aniya kanato. Nag-uban sa kanato sa tanang adlaw sa kinabuhi sa simbahan. Palakpakan mo Ginoo. Gitawag usab kini nga memorial. Number 1330. Gitawag nga Holy Sacrifice. Gitawag nga Holy Communion 1331. O ang 1332 gitawag kini nga Misa. Ete Misa Est. So kanang Misa mao na siya ang word gikan ang word nga dismissal. Kanang may tabari nga humanaman ang Santos nga Misa, lakaw kamo, ipaambit og dad-an ninyo ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Mo nang gitawag dismissal. So diha gikan ang word nga Misa. Pero dili ta pwede nga mo tambo og Misa
nga dili gyud ta makadawat og blessing og pagtugon sa pari nga lakaw kamo. Usa pa ta mo lakaw. Hinami mga Katoliko nga wa pa mulakaw na, wa pa mahitabo ang dismissal. Kinsa may pinakaunang milakaw sa Santos nga Misa pagtukod ni Kristo? Si Judas. Mo nang mga Katoliko nga di pa ang pag-blessing mulakaw na, mo na sila ang kaliwat ni Judas. Panahon sa Misa kinahanglan nga 15 minutes. Sa di pa ang Santos nga Misa kinahanglan na anata sa atong lingkuranan. Pila ka minuto? At least 15 minutos. Kay naay makatoliko nga panahon sa Misa, pagpadung sa simbahan, murag pato. Pagpanguli na, murag nag-auto. Masabot ako ipasabot. Nga panahon sa Santos nga Misa, magpalangay-langay. Makaabot, unsa naman, kalawat na. Kung magkalawat, mulakaw na. Wa makadawat sa bendisyon. Ang proper nga pagtambong sa Misa, kinahanglan 15 minutos, tuwa na ka. Magunsa man ka dito. Hebrew 12:2, itutok ang inyong mga mata kang Kristo. Mabito si Kristo, ipatunga ginada kay siya ang sentro. Mass is Christ-centered. Si Kristo ang sentro ini. Kung muabot ka 15 minutos nga nagrosaryo ka, kaswa ka mahuman, kay nagmarcha ng pare, kay magsugod ng Santos nga Misa, pagsugod sa awit, kung nagrosaryo ka, nga naapa ka sa ikaduhang misteryo, hunungan ng imong rosaryo. Nga naman, kung magpatuyang ka sa imong gibate, magrosaryo ka, nga nagmisa, na ikompetensya ka sa Holy Eucharist, dili mo sugot si Mamiria na. Nga ang atong devotion sa rosary, ato ikompete sa pinakataas nga pag-ampo. Hunong na tanan, hunungan na yung pahigahigap ng larawan. Naman dito bila sa laing, sa dito sa Cebu na, simba ito, pwede yung daghan na huwag ka ng mga larawan. Dili sa'yo pa ang paghikap, ha? Basta imong paghikap, intended na sa gilarawanan. Dili sa larawan per se, kundi sa gilarawanan ni anak. Kay bisan gani, kadtong babaeng nag-bleeding, miingon man, nga makahikap lamang ako sa iyang sidsid o mamaayo ako. Gigrant man na, nakahikap man sa sidsid sa Ginoo. Naayo siya. Dili tungod nga itong sidsid sa sakot, kundili nga itong nagsulob nga itong maong sakot. Mupod na sa itong paghikap sa larawan, basta intended na dito sa gilarawanan, dili sa larawan per se, parihara na og balyo ni atong nagtalinugo nga miingon na makahikap lang gyud ko siyang sidsid ug mamaayo ako. Sige siya hikap dito sa larawan. Pero timang daghanan, glibot mo sa simbahan. Nagsugod na ang misa. Pagkahuman sa misa, nahuman po naghikap-hikap. Meaning, iyang kompetensya ang mga santos sa pinakataas na pagampo. Ang tanang debosyon, human, mo focus ta sa Eucharist. Kaya ang Eucharistia, Christ-centered. Nanagod ang hari. Di masugot ang reyna na nga makikompete siya sa hari. Even the Blessed Virgin Mary, di mo agree na to. Munang hunungon o mo focus ta sa Eucharistia kay diha nahitabo ang pinakataas na pagampo. Palakpakan ng Ginoo. Mabito, gidalaan ta ng pagampo pati atong mga mahal sa kinabuhi sa purgatory. Gidalagyo sa misa kay naagyo diha ang real presence, ang tinuot na presensya ni Kristo. Naa sa body and blood of Christ, naa diha si Kristo. Kaya atong pagsabot sa Eucharist, gitawag transubstantiation. Ako na-explain na ito. Kutob lang sa atong maabot sa atong una-una. So karon,
So kitang magkatoliko, panahon sa misa, dadto nato ang pagpasalamat sa Ginoo mo ng Eucharistia. Dayon, sa panahon sa Santos nga Misa, makaduo kita og word nga gilitok sa pare. Nga ang akong halad ug ang inyong halad dawaton sa Dios nga Amahan. Apaw tanaon sa man ang halad nga gihalad sa pare ug unsa man pud ang inyong mga halad. Ha? Importanteng mahibaluta ini nga halad. Kaya kung wata mahibalo ini nga halad, buti pasabot ini, wa kita kasimba, hatibok natong kinabuhi. Mister, naman kinukto ba, Mister? Pagtambong na to sa ulimas, magdala taog halad na kwata, diba? So, mo hatag ta sa sibot, mo suot tag kwarta. Kanang giingon sa pare nga ang inyong halad ug ang akong halad mao ba na ang kwarta nga atong gihalad? Ang tubag Roma. Roma kapitulo 12. Importante kayo ni. Ingon din mga igsuon, tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios, ingon nga buhing halad, balaan ug makapahimuot kaniya, mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Unsa daw? Ang pagsimba di ay, ang halad di ay, nga atong ihalad sa Dios, ang pagsimbang iyang dalawaton, dili ang atong kwarta nga 20 donot. Matod sa atong gibasa, naghangyo San Pablo, nga atong itugyan ang atong kaugalingon, ingon nga buhi, balaan nga halad ngadto sa Dios. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga atong ihalad kaniya. Mao nga ang Santos nga Misa dili kay magsimba-simba lang ta. Ang Santos nga Misa preparasyon sa atong kaugalingon. Kay muhalad ta sa Ginoo sa lawas o dugo ni Kristo, naa siya. Siya ang ihalad sa pare ngadto sa Dios nga Amahan. O kita usab na nimba, ihalad sa nato atong ngadto sa Eucharist. Ang buhi, balaan ug makapahimuot sa Ginoo. Mao kini ang tinuod nga pagsimba. Munang dili pwede nga mukalawat ka sa lawas ni Kristo in the state of sin. Diklaro na San Pablo. Ang sabi ni San Pablo sa unang Korinto. Ato lang yung basa ko nun, ibalo na mamuhin Pero nindot nga verse, pagpahinumdum na to. 11:30. Ang mukaon sa pan sa Ginoo og moinom gikan sa iyang kupa sa paaging dili takos nakasala batok sa lawas og sa dugo sa Ginoo. Tanawa? Kung mukaon ta sa lawas o dugo ni Kristo, nakasala ta. Di ta takos ba? Nakasala ta sa iyang lawas og dugo mismo. Busa kinahanglan nga matag usa magsusi nga galingon og unya mukaon sa pan ug moinom sa kupa. Kay kung inailhon ang lawas sa Ginoo, inikaon niya sa pan o inag-inom niya sa kupa, siya ang magpahamtang og silot siyang kaugalingon. Mao kinang hinungdan nga daghan kayong masakiton og nagmaluyahon og daghan ang nangamatay. Ang Eucharist
makahatag nato og grasya, makahatag og kinabuhi nga way katapusan. Juan 6:21, kung naa ka sa estado sa grasya. Pero kung wa ka sa grasyang makasantos, dili ta mo kalawat. Nga naman, ang kalawat duha man ka klase, na ay spiritual communion. Pag panalitan mo, simba ka, dayon, sa 15 minutos kay nag-una man ka dito, di ba? Wa pa man ang misa, no? Na malandong man ka. Gitutukan man mo si Kristo, ang imong manunubos. O dito, nakahinomdom ka, nadaghamay kag nahimo ng mga sala sa unom ka adlaw. Gisusin mo imong kaugalingon. Kanang 15 minutos, pinaka-short lang na, o gusto ko mo, 30 sa di pa, sa misa, para taas-taas yung pamalandong ba? Imong pamalandongan imong kinabuhi. Pag imong mong susihan, nga nakay imong sala, kung naiparing available, kalapang ka, kumpisal ka. Pero di yun maabot na kumpisal, spiritual communion. O ang imong sala binyal, apasag yun ang penitential rites. Kaya ito nakasala ako. Kung imong sala binyal lang, makapas ka sa penitential rites, pwede ka mo kalawat. Pero kung mortal, patay man ka. Sabton ta mo kanang digod pwede ang nakasala sa mortal, patay magod ang estado. Di siya pwede mo kalawat. Para makasabot mo maone. Ang panit sa litson, lami dili. Lami kaayo, labi na crispy, di ba? Karon, mukuha ko og panit sa litson nga crispy. Akong ihatag sa minatay nga naa sa lungon. Akong ihungit sa baba sa taong minatay. Ang pangutana, makatagamtam pa ba ang patay sa kalami sa litson? O di na? Dili na. Patay man siya. Kinsa man ang mutagamtam sa kalami sa panit sa litson kung ang mukaon ni ana buhi. Pag ang buhi mukaon sa litson na crispy, lami yun kayo. Bahalag taas na itong BP ini o kolesterol. O sa ibo ko ipasabot. Ang lawas ni Kristo makahatag og grasya. Pero kung ang imong pakalawaton sa iyang santos nga lawas patay sa grasya makasantos, di na magpulos niya. Patay man siya. Kinahanglan ka na mo kalawat, mabuhi. O kano sa anak mabuhi? Kung modangot sa sakramento nga gihuipan, sakramentong makahatag o kinabuhi. Hindi pwede mo kalawat. Ako lang po na-appeal ni, hindi man pwede mo kalawat, dapat ka nagwa mabunyagi. Mabalik ka sa Old Testament. 12 sa Exodus. May iyon din sa Exodus Kapitulo 12. 48. Kung ang usa ka langyaw nga nagpuyo uban kaninyo buot mo sa ulog sa pagsaylo pahinungod sa Ginoo, kinahanglan nga tulion una ninyo ang tanang malalaki sa iyang panimalay ug unya makaapil na siya sa kasaulugan kay isipo naman siya nga usa ka lumad nga Israelita apan ang dili tinuli mapisot dili gyud makakaon niini sa daw kadtong kasaulugan sa pagsaylo nga mukaon sila atong unod sa karnero ngang dugo gibagit sa pultahan si Kristo man to. Pag dili ka tinuli pisot ka, di ka pwede mukaon na to. Kinahanglan sa tulion. Unsa man ang tuli sa bag-ong tugon, Colosas 3:11-12. Ang tuli sa Old Testament nagsimbolo moto ang bunyag
sa mga Kristiyanos. So dili pagkaunon ang di way tuwi. So tipon pagkaunon sa lawas si Kristo way bunyag. Mo nang anong mga kaunto ditong sa Old Testament, tulion sa, meaning bunyagan sa, o sa makalawat. So ba't atong ingon nga di makalawat ang nasa sala, kay lagi ang iyang estado patay, kinahanglan siyang mabuhi. Kay kon pananglitan ikaw na ay sala, mukalawat pagkasalawas si Kristo, mas nagkadako ang imong saha. Mo nang daghan yun nga sakit. No? Ang lawas ni Kristo makahataw grasya. Pero kung naa ka sa estado sa grasya, disgrasya kung wa ka sa state of grace. Mo na nga mamalandong yun ta sa atong pagkalawat sa lawas ni Kristo. Dayon sa ato sa Katoliko sa may objection nini. O sa ini nganong kamong Katoliko, di malagi mo mga manginom og dugo. Nang pare ra mo inom, palaway ra man ta sa pare lagi. Ang ato ihatag ang unod ra man, ang sabaw di man. Ang dugo ra man lagi, ang pare man lagi inom man ng bino, di man lagi ta paimnon. Ngayon man dili nga ang mo inom, mukanog mo inom man lagi. Sa tubagan na. Sa objection ba? Isa pa to. Pag una-una mo, igabiin na ra ba? Ang sama, objection sa Eucharist. Sa di pa mo, pag una-una sa objection, mo ato sa ko sa transubstantiation. Ako sa ni pasabot, sana transubstantiation mo ba ne? Pwede taas ba ne? Okay. So ang atong teaching dili kay transformation na. Kailangan transformation kanang ni-transform ba? For example, kini libro ni ni-transform ini. Kini po ni-transform na po ini. Ang ato ang substance. Ang substance ang na-transform. Ha? So pag-ingon nga ang pare may kuha og tinapay payog lawas ni Kristo, wala na himong karne. Ang ato gapong nakitaan tinapay ra gihapon. Unsa may nausab diha? Ang substance nga kana nga tinapay di na ordinary nga tinapay, lawas na ni Kristo. Dinhi atong doon ay duha ka word nga kinalang atong masabtan, kining word nga trans o kining word nga sub. Kining word nga trans gamito ni as pretext sa mga word nga transportation, transition. For example, bus gikan sa Carmen to Tagbilaran. Ano trans? Ato ni sabto ning word nga trans. Atong ipasabot ang iya mismong word unsa meaning ini. Kining bus gikan sa Carmen may transport padulong sa Tagbilaran. Sakto? So gamito nato ning word nga trans. Sa gitawag transportation, may transport. Ang series gikan sa Carmen. Asa padulong? Tagbilaran.
So, ni-transport siya from Carmen to Tagbilaran. Pag gikan sa Carmen, pag abot ay Tagbilaran, sa may nausab. Wa mausab ang Ceres. Pag gikan niya sa Carmen, Ceres ne, wala mahimong eroplano pag abot sa Tagbilaran. So, ang Eucharist, during transubstantiation, nagpabilin siya nga tinapay. Sama nga ang Ceres, gikan sa Carmen, Ceres, wa mahimong helicopter paabot sa Bilaran. Yun na ikausaban nila. Nga naman, wa na siya din sa Carmen. Asa naman siya? Tuwa na sa Tagbilaran. Mura po ang body of Christ. Pag ingon, lawas si Kristo, atong gidawat, tinapay, sama sa Ceres, wa mausab. Pero naay nahitabo nga kausaban. Di na siya ordinary nga body and blood of Christ. Kundi ang iyang substance na usab na. Gamay ra to, law magod sa mystery magod na. O ato ni tukar mga buang ta ba? Sunod, ang word nga sab. Asa man ni gamito ng word nga sab? Gamito ni sa word nga subway, submarine. Diba? Kato na mong Cebu, o may subway dire sa kuhan, Bohol. Kanang dapit sa SRP na subway diha. Pagtuwa ka dito sa gawa sa subway, wala gyud dalan. Di mo na makita ng subway. Di na makita sa imong mata. Pero nahibalo ka nga naidaan diha. Pero dili na makita sa imong mata. Mura pod ang submarine. Dagat man no, dagat. Ang imo makita dagat. Pero dito sa laon, na submarine diha. So sa ito pasabot ini. Pagtanaw na to, tinapay. Pero lawas na ni Kristo. Pagtanaw nimo na dagat. Pagtanaw nimo na wala kayo makitang submarine, dagat wala kayo makita. Subway, wala kayo makitang daan. Kung nahibalo ka, naa siya diha. Mapot sa Eucharist. Ang imo nakita, tinapay, kung nahibalo ka. Na si Kristo na. Kisa may nakita na, ang mata sa pagtuo. Mo nang kini ang misteryo sa pagtuo. Ang kadto rang naipagtuo, ang makita ni anak. So ang mga tao kay di man matuhon, mo nang gialaw sa Ginoo ang milagro sa Lanciano, sa Argentina, nga pakit-on gyud ta nga ang tinapay na himong dugo. Kay ano man na, di man ang tao matuo. Ang Ginoo gialaw niya nga mahitabo ang milagro. Pero sama nato nga nituo na ta sa Ginoo, para nako di na kinahanglan milagro sa ako. Nituo man ko ana. Pero para gyud makumbinsi ang tao, mitugot ang Ginoo nga ang unod, ang tinapay, nakita gyud nga unod ni Kristo o tested gyud na sa siyensya. Mura to gamay ako ipasabot ha. So nanay objection kaya maulit na ta. Samtang naghuna-huna mo to bagong sa nako tong nganong ang ato tinapay raman nganong palawoyon man tagang pare na ginuinom dito. Ang tubag mo ni pagtukod sa Ginoo sa Eucharist, ang tuwa dito kadtong iyang unang pare. Ang pagtukod sa Eucharist, pagtukod sa ordin sa pagkapare. Dungan man na. Kay word nga ordination, di ka na sa word nga order. Pag iyon ni Jesus, do this. That is order. Kinahanglan na ay mo perform sa iyang gihimo. O sa iyang gihimo, di man inom sa dikaon. So ang iyon do this, ang kato iyang giordin. Mukaon sab sila ug mo inom sama sa iyang gihimo. No? Karon nganong kita tinapay raman wa man ta inom-inom. Ang tubag mo ni una ang Ginoo
naghatag authority siyang simbahan. Mateo 16, 18, 19. 18, mo nang pagtukod sa iyang simbahan. O mingon si Kristo, ihatag ko ang authority, ang Yahweh. Nga kung unsay inyong itugot usab sa langit, unsay inyong buhatong idili usab sa langit. Karon, ang simbahan may hatag authority nga during Holy Communion ang atong dawaton ang tinapay. Ang pare mo inom. O doon na po'y panahon na kitang mga laiko makakaon o makainom. Ako panahon sa pagbunyag nako, kaya ako nibunyag ko sa Katoliko sa 36 anyos man. Gidungan man ang bunyag o kumpirma nako. Pag human ako bunyag o kumpirma, gipakalawat ko. Gipakaon ko tinapay, gipainom ko og bino. Sa atong special occasion sama sa kasal, pwede man ta makakaon, pwede po ta makainom. Pero nganong dinhi sa dinagko nga mga pang-event sa misa, tinapay raman. Ang tubag mo ni, gialaw na ang simbahan. Kaya ang simbahan, gihatagan og wisdom. Episo 3:10. Kinagamitan ng wisdom. Pananglitan. Kung ato gyud istriktohon nga mga unta tanan, manginom putang tanan. Ato ba nga hala sige manginom tang tanan, tanan gyud manginom gyud ta. Ang pangutana maone. Kung manginom tang tanan, nahibalo ba mo pila ka misa katibo kalibutan sa usa ka adlaw lang? More than 350,000 masses per day. Ang Katoliko tibo kalibutan 1.3 billion kapin. Ang misa nato 350,000 kamisa kada adlaw. Karon kung mga unta manginom tang tanan, ang pangutana, makasustener ba ang plantation sa grapes? Maka-supply ba sa demand sa public? Ato pagdili? Kaya panalitan ni sa Corelia, pila man inyong misa sa Domingo? Duha. Ibutang talang 1,000 mo simbana. Kung manginom tang tanan, pila ka panel ang parking niya sa Mumpo. Ano na ninyo? What a wisdom man. Santo Rosario, kada adlaw, 14 kamisa. Pag Domingo 16, kung manginom talang ng nimba diha, ang pangutana, pila man ka panel ang parking sa Santo Rosario, nga Mumpo. Kung tananta manginom, mudiman, pag masultis na gani ang supply, mutaas man ang presyo. Diba? Mumahal, kinihit man. Ang pangutana, ang simbahan mabangkat. Nga naman, tagpilaman ang botelya sa Mompo. 300. Tapos, ihalad 20 naman. Di ba, bankrupt ang baruka sa Coreliana? Ang atong halad 20. Tapos isa ka panel nga Mompo ang i-deliver. Madepinsa na simbahan na. Kung gusto mo nga mo inom, patas sa inyong halad. Diba? Kung mo demanded manginom tang tanan, nan ang halad patas ipod. Para makasurvive ng atong simbahan. Munang wisdom na simbahan. Kung manginom tang tanan, mas shortage ang plantation sa grapes. Kita rin ang inom Mompo. Kita rin ba ang inom ng grapes na manginom po ng laing mga parahubog? Ha? Di ka takasaba sa palahubog, wala ila.
base magrevolusyon yung mga palahubog. Daghan ang mga aspito ini nga di gyud pwede. Pero si Kristo sa mag-iingon. Says with uno sa Juan, I am the living bread that came down from heaven. Anyone who eats this bread will have everlasting life. Sa ato pa, bisan tinapay ang ato'y kalawat, mauraman gihapon na kinabuhi nga dayon atong maangkon. O ang atong gikalawat, buhi man nga lawas si Kristo. Kay buhi, na iunod wala. Na. Sa Buhat Kapitulo 20, versikulo 7, kama 11, nagmisa sa San Pablo, nagpikas-pikas og tinapay, apan wala maghisgot og pag-inom og bino. Sa ato pa, dito sa New Testament period, sa mga apostles, nagmisa na sila nga bisan wa gani bino. Tinapay ra. Kaya mukaon sa tinapay, makabaton o kinabuhi. So maura gihapon ang resulta. Di lang taron mo inom tungod ni adto mga rason. Una, economic reason. Dili pwede. Kaya kung mainom tang tanan, mutaas ang demand, masurtis, mamahal. Ang simbahan ang mabangkrut. Kaya 20 raman ang halad sa mga Katoliko ng uban. Ikaduha, hygiene. Kay ang baso nga itong imnan, magilumbay ta, takitagay ta ba? Ikaduha, kung malabing tagpalahubog, magkatugo naman maligoro. So basta mo to siyang rason, ha? Nga simbahan doon ay authority, di-allow niya. Nga nunid na, nga moinom ta, gawas lang sa mga special occasions. Nga i-allow po sa simbahan. Nga duha, tinapay og bino atong makalawat. Kung di po ka makatulon, na may di katulon na gusto lang tinapay, ang ihatag sa parian na ang bino. So napay objections? May tuod sa Eucharist? So hinumduman nato no nga ang mahatag sa lawas og dugo ni Kristo makahatag ni og kinabuhi nga dayon. Pero ang Katoliko nang hawa sa Katoliko namalhin sa laing tinuhan. Ang dala sa atong pare pagkaon nga makahatag og kinabuhi. Mibalhin sa laing tinuhan kaya mga pastor nagbitbit sa pagkaon. Kung sa pagkaon, isa kilong bugas, 5 ka pakiting noodles, o 2 ka latang sardinas. Sa ato, kung mukaon ka sa lawas si Kristo, makabaton ka o kinabuhi. Kung dito po ka sa mga pastor sa gidalang ng pagkaon, dili kinabuhi nga dayon ang imong maangkon, kundili kabuhi nga dayon. Pero sige lang, pagkabuhion mo naman tayo haplas po diha. Kailan mo diba amig taglinaw? Katong sa Badista dito nga na-convert sa Katoliko. Nahibawan ako nga iya di ang livelihood kanang naghimog haplas. Mo nagitabangan po nako nga magdala po og haplas kay ba sige pang panuhot na moron gabi na raba. So sa mo man lakaw tilawi to ning haplas sa badamik sa panuhot o ipang kabuhi. Napo tayo libro diya sa manual sa IBD. Kung gusto mo lang, mo nang idala lang po ko para ninyo. So sa objection makikisunan kay samtang na patay oras 9:30 ra makatama no. So 9:30 naman. Tingnan pa. Mga pangutanan ninyo. Sige bro. Ako sa ginikanan, yalan sila anak. Yan eh, kamay kabata sa Biblia bitaw niya yalan sa mga lagi kong liwa. Ako tanan na sobra. Katong ginikanan ng himo ato. Look, magkasama to siya. O
Halimbawa po na, kung sa may kapalaran sa bata na iyang jalan. Maraming kapalaran. Sa Old Testament, naagi paghalad sa mga anak pero panganay. Nga si Kristo sumala sa Lucas, Kapitulo 2, versikulo 22. Miabot ang panahon nga si Jose ug si Maria nagtuman sa seremonya sa paghinlo, sumala sa gisugot sa balaod. Busa gidalan nila ang bata nga to sa Jerusalem aron ihalad nila sa Ginoo. 23. Kay sumala sa nasulat sa balaod ang tanang panganay ng lalaki kinahalad ihalad nga to sa Ginoo. So sa Old Testament, ang tanang panganay i-offer na nga to sa Ginoo. So ilan ang balaod. So sa ato din sa mga Kristiyanos wala tay balaod nga sama sa balaod ni Moises. Pero pananglitan kung atong i-offer atong anak na to sa Ginoo, kini anak ko mahimo ning pari unta mahimo ning pari nimo o Dios. So wala na problema. Kini ako anak mahimo ning madre Lord, ako ning offer nimo. So wala na problema. Ang problema kung dito ka sa mga kanang makulto na ihalad ang bata, isip ka palit sa kipangayo nga madato ko. Kining akong anak ako ning offer ka Satanas. Mo na di maayo. Mo na likayan sa mga Katoliko. Nga di yun maghalad o kinabuhi. E nga man, kung imo nang ihalad ang imong anak, mahimong sakripisyo. So matali ngadto sa Satanas na imong gihalaran anak. So may kapalaran ng kapalaran. Ang sa atong simbahan kinalang yun na nga kung ang imong anak imo nang gihalad ipareliberate gyud na siya naman sa labrad siya makatubag magyud na ilaman na yung expertise. So mo na atong dangpan ang atong deliverance minister exorcism para mabugto ng pag-offer nimo O may tukit sa unang jalan. sa unang panahon. Nakatawa ko ba sa ako, nakatawa lang. Ako magiligaran, ako may kalimutan sa tanang ito. Nga maghihalad ay ka bro, gihalad po ka. Eh, wala ba? Punta na lang ako ba? Mm. Eh, namin ang kaya na, punta na ako, kapalaran ng bata. So di kita makajudge sa iyang kapalaran, pero kung gihalad na ka Satanas, ang Satanas doon nag-right. Kaya dito man na mo gitugyan. Mo nang kinahanglan na nga mapagawas siya niya ng mao nga i-renounce. Aron dili daotan ng mahitabo sa iyang padulngan. Ayam ko. Mabugto ba? Papagawas siya. So na pa'y pangutan na. Uwa na. Magatuog na ta. So salamat kayo no sa gamay nga panahon nga nagkauban ta din so taliwa sa bugnaong panahon akong tingog na po napagaw na kay gikan pa ni kumbate so kumbate patatibok na itong kinabuhi so samtang natin kinabuhi ato ni halad sa Ginoo so wag yung ilain na itong buhaton himuon na to ang kinabuhi nga makahuluganon muserta sa Ginoo sa iyang simbahan man akong commitment sa Ginoo way back 2011 niya ko nga Lord ni anak ko sa imong simbahan sumoto ang pinakamalipayon nga gutlo sa kinabuhi nga nahimo kong Katoliko akong gihalan ng kinabuhi nga Lord ni anak ko sa imong simbahan tabangi ko nga mga lagad nga matinud-anon so kamo in all honesty mo serta sa Ginoo so no matter on sa mahitabo kalipay, kasakit, problema, kaharuhay, dili kita mundang. Hangtod sa katapusan nga may kinabuhi. Bro, Ito ang wala personal. okay bro. Ano yung reason mo from Sakti Jehovah for 36 years, balik ka na? Ang mga rason sa akong pagbalhin kay nahibaw-an ako nga ang Katoliko ang gitukod ni Kristo. Dayon niya dinhi ang Eucharist kaysa amo ang among misa once a year naman. Tapos during sa among celebration wa ko kita nga naikalawat. Ako kinsi mga katuig nga naghimuan ng panihapon sa Ginoo mo manang misa sa Katoliko. Bisan ako nga nag-administer di ko makaon. So nahibaw-an ako nga
kinahanglan kita mo kaon sa lawas ni Kristo, but in the state of grace. Kay iyon man si Kristo sa Juan 6:53, ang dili mo kaon sa akong unod, walay kinabuhi nga dayon. So kinahanglan kita mo kalawat. Mao nang ang Eucharist nagtawag ni nato sa pagpuyo nga balaan. Kaya di man ta pwede mo kalawat kung nata sa state of sin. Pero si Kristo miingon man nga kung di mo mukaon sa unod, wa mo'y kinabuhi. So mo na maningkamot yun ta nga magpuyo sa kinabuhi nga nasa state of grace kay para makalawat sa santos nga lawas. Kay wa man ta kinabuhi kung di ta mukaon na. To sa amo mga buutan man nga saksi. O may mga bisyo, di mo sa garilyo, di mo tanawan ng mga boxing, bisan boxing, di bawal na sa amo. Sa morality, mga buutan na eh. Pero, di mo kakalawat sa lawas ni Kristo, useless ang magkabuutan. Without the Eucharist, ang imong righteousness is useless. Ikatulo, ang Biblia. Ang Katoliko ang responsable in eh. Kami nagbasa-basa namin ng Biblia sa Katoliko man na yung naningkamot in eh. Tapos, ang mahal nga Birhen nga Maria, wala sa amo. Ikalima, ang theological partiality sa akong nadang panakindo ni tinuhang nga namataan. Kay sige mig tagna nga matapos ang kalibutan, way nahitabo. Tapos moingon may nga saksi me. So, saksi dahil may makakon. Lisod may na may dipinsa. Kini among mga failure sa panagna. Lisod ni dipinsahan ako. Nga naman, proven man yun. Nga lang kay one time, nagprophecy ang saksi. Daghan bisis. Tapos gitukod sa Amerikano. Na may gitukod ni Kristo. Di man ko ka-trace back sa 1872. Hantod sa 1st century. Wa mag-record nga na saksi dito. Ikaw gumikang Russell. Ang Katoliko naamantay gitawag uninterrupted, unbroken line of succession. Kita ra man gyud maka-trace back nga gikan gyud ta tong simbahan nga gitukod sa Ginoo ni San Pedro. Ug prueba na ang atong mga leaders konektado gyud ang way bugto ako tay ngadto kang San Pedro. So wala ing simbahan nga ingon niini. Tos di ba ta malipay nga niya tanin simbahan na? Malipay to eh. Kung ang laing tinuhan, grabe nga, agresibo sa ilang pagdepensa sa ilang simbahan, nga Amerikano rin nagtukod, Pilipino ra, kita pa hino, naginuo na ni nga to. Sila ganing awa sa tinuod, na ninood. Kita na hino, na tinuod, nga di ta maninood. Muna problema sa Katoliko. Kay, nasa tinuod, wa maninood. Ang katong wa sa tinuod, naninood na hinoon sila. Nabali na ang kalibutan. Muna atong buhaton sa Katoliko maninood gyud ta sa atong pagtuo. Muna hangtod karon nagpabilin ta alas 9 pasado na kay naninood gyud ta. Bahala na mabunta ka ng tatayin eh. Pero na naman si Erwino. So ato na ginihunungon kay mabilar man ta. Kasama to sa Ginoo nga atong istiwal atong rawa sa ditaw pahuway. But Erwin, Okay, ito ang hatagan sa Sitang Pakpak. Soon, Brother Paul, salamat yun kayo bro sa inyong panahon. Bago ko nga kinabisihan doon na kayo, daghan kayo na siya mga tawag ito ng mga schedule. Pero ninggahin yun siya panahon para na to. Wata mag-expect kay sa ubang mga kanang ubang mga parokya, igikuhan pa na siya, gipangita po, demand po ba?